Sa mensahe po ng Panginoon through our brothers and sisters, ay nag-uusap na po ang Panginoon. That's why, kung sino ang may pandinig, makinig. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. So, ngayon po, mga kapatid, ako po ay hindi po binibigyan ng katahimikan ng aking pong kapartner. Sabi po niya, dapat magpapatotoo ako. Kailangan kong itaas ang Panginoon sa buhay ko na ginawa niya. Kaya mga kapatid, bago po tayo mag-uumpisa sa mensahe ng Panginoon proper that will be delivered by our pastor from Alcobar. And of course, I would like to give to you my better half, Sister Rita, ang nanay po ng Sauce. Hello. Narinig ko pa ninyo. Praise God. Gusto ko pong i-share sa inyo ang himalang ginawa ng Panginoon sa aking buhay. Hindi lamang po sa akin, sa aking buong pamilya, buong sambahayan, na pinatunayan po ng ating Diyos na siya ay buhay. Amen? Naniniwala po ba kayo ng ating Diyos ay buhay? Amen. Praise God. Hindi po lihim sa inyo, ako po ay na-diagnose ng kidney failure. Nung pong sinabihan ako ng doktor na ang aking diagnosis sa akin ng doktor ay kidney failure, umiyak po ako sa harapan ng doktor. Lahat po kami nag-iiyakan. Ang aking asawa, ang aking mga anak. Tinanong po ang Panginoon, Lord, bakit sa akin po nangyari ito? Pinakita po ng Panginoon ang kabutihan niya sa amin. Doon po sa John chapter 9 verse 1 to 3, mayroon pong isang situation doon na mayroon pong isang bulag na tinanong ng mga apostoles ang ating Panginoong Jesus, Panginoon, bakit po nabulag ang batang ito? Sino po ba ang may kasalanan? Yung bulag o kanyang magulang? Sumagot ang Panginoon, sabi niya, walang kasalanan ang bulag at hindi rin nagkasala ang kanyang mga magulang. Nangyari sa kanya ito upang makita ang kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya yung katanungan ko po sa Panginoon, kung bakit sa akin nangyari yon, doon po sinagot ng Panginoon na ang kapangyarihan niya ay gusto niyang ipakita sa aking buhay. Naniniwala po ako ang ating Diyos ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Amen? Kung siya ay nakapagpagaling noon, makakapagpagaling din po siya ngayon. Ganun po ang kapangyarihan ng Diyos. Kung tayo ay nananampalataya sa Kanya, malalaman po natin ang Kanyang mga promises. Napakarami po niyang promises sa Kanyang Bible. Paano po natin malalaman ito kung hindi natin binabasa ang ating Bible? Pero napakabuti po ng Diyos, hindi po niya ako pinabayaan. Katulad po ng sabi niya sa Hebrew chapter 13 verse 5, I will never leave you nor forsake you, sabi ng Panginoon. Kaya wala po ang takot ko noon nung nakita ko po ang promise ng Lord. Nag-meeting po kami buong pamilya. Ang asawa ko at ang tatlong anak. Noon po ang aking anak na nandito ay dalawa, si Arby at si John. Ngunit yung isa ay nasa USA pa po. Tinawagan po namin. Kinwento namin ang sitwasyon ko. Purihin po ang Panginoon. Bless na bless po ako sa aking tatlong anak dahil sila po tatlo ay nag-decide na mag-donor ng kidney sa akin. Sabi po nung anak ko nasa USA, Mami, uwi po ako, mag-resign ako sa trabaho ko. Pupunta ako dyan, mag-donate ako ng sa kidney. Ganun po kabuti ang Diyos. Tinats po niya ang aking tatlong anak upang mag-donate po sila ng kidney.
Nag-decide po kami mag-asawa. Meron po kaming isang kapatid na tumulong sa amin upang mag-inquire po sa St. Luke's Hospital sa Manila. Doon po namin sana gustong magawa ang operation. Dahil ang dami pong nagsasabi sa akin, bakit ka sa Saudi magpapa-opera? Mas magaling ang mga doktor sa Pilipinas. At inisip ko po, kung sa Pilipinas ako ma-opera, makakabili po ako ng kidney doon. Dahil ang dami pong nagbebenta ng kidney doon. Ngunit sinabi po ng aking anak, si RB, Mami, kahit pumunta ka pa doon sa St. Luke's, sasamahan kita, ang kidney ko ang idodonate ko sa iyo. Hindi kita payagan na bumili ng kidney dahil ikaw ang nagbigay ng buhay sa akin. Sabi niya, ibabalik ko lang sa iyo ang isa kong kidney. Ganun po kabuti ang Diyos sa aking mga anak. Dahil simula't-simula pa po, isinilang po sila sa gawain ng Panginoon. Nangyari po yun, noong February, nag-start na po kaming nag-matching. Puri ng Diyos, naging 100% po ang matching namin ni RB. So hindi na po kinailangan ni Hannah o ni John na mag-match sa akin. Dahil na-decide na po namin lahat, si RB po ay nag-volunteer na mag-donate ng isang kidney. Praise God po. Nangyari po yun. Nung pinalangin po namin sa Diyos na dito na po gagawin ang operasyon. Nag-pray po kami dahil sabi namin, ang Diyos ang magpapagaling sa akin. Gagamitin lamang niya ang mga doktor bilang kanyang mga instrumento. Kaya nawala po sa aming isip na hindi magaling ang mga doktor dito sa Saudi. Dahil sinabi ko sa Panginoon, ikaw ang magpapagaling sa akin, Lord. Kaya sino mang doktor ang gagawa sa akin ay gagamitin mo lamang bilang instrumento. Nangyari po yun, mga kapatid. Ang alam ko po, ang aking sakit ay sa kidney. Ita-transplant po ako. Ngunit sa pagmamatch po namin ni RB, dumaan po kami sa maraming examination. Nakita po ng cardiologist, yung doktor sa puso, na hindi po ako basta pwedeng operahan sa kidney dahil may problema rin po ang puso ko. Ang 3 major vein ay kailangan mapalitan or else hindi po ako magsasurvive sa 9 hours operation ng kidney. Kaya ang ginawa po, nag-emergency po, na gawin muna nila ang aking puso. Inarbest po nila yung nakikita nyo po ito, inarbest po nila yung vein ko dito sa binti, sa kanang binti, at nilagay po sa aking puso. Kung nakikita niyo po yung peklat dito, napakahaba po nito. Napakahaba rin po nitong nasa binti ko. Tuwing nakikita ko po ang mga peklat na to, ako po ay walang sawang nagpapasalamat sa Panginoon dahil nire-remind niya, binigyan niya ako ng pangalawang buhay. Kaya po, nung ginawa po nila yung heart surgery, purihin ng Diyos, successful po. Wala pong naging komplikasyon. After 3 months, sinunod po ang kidney transplant. Kaya sabi po ng mga doktor sa akin, you are a superwoman. Dahil 2 major operation, magkasunod lang po, 3 months lang po ang pagitan. Nakita po nila kung gaano kalakas. Dahil ako po ay nananalig sa ating Diyos. Sabi ko, Panginoon, makakayanan ko ito dahil ikaw ang magbibigay ng lakas sa akin. Purihin ng Diyos. Tuwan-tuwa po ang aking mga doktor noong inarbest na po yung kidney ni RB na transfer po sa akin. Automatic po, nag-urinate na po ako. Kasi po yung mga ibang na kidney transplant, after 3 days ng operation, dun lang po sila mag-urinate. Ngunit ako nandoon pa po ako sa operating room, nag-urinate na po ako. Ganun kadakila ang Panginoon. Kaya kung nakikita niyo ako ngayon, ako po ba ay malakas o hindi? Nakakasayaw na po ako sa
Papagpuri sa Panginoon. Amen? Umuwi po kami ng pamilya ko noong August. Ang balita po sa aming lugar, iuuwi na si Sister Rita. Parang bang yung patay na wala ng buhay na iuuwi na sa kanyang bansa. Ngunit nagtaka po ang lahat. Nakita nila ako malakas. Malakas pa po ako sa kanila. Yung mga nagsasabing iuuwi na ako, wala nang mangyayari. Kasi po, hindi po ako pwedeng lumabas o makipag-abilo sa mga tao dahil ang bilin po ng cardiologist ko o ng nephrologist ko, 1 year po akong umiwas sa mga tao dahil ako po ay nagte-take po ako ng medicine ng anti-rejection. Yung anti-rejection may side effect po yun na anumang bacteria o microbes, madali mong ma-acquire. Kaya po ako nakatakip ng ganito mga kapatid. At pasensya na po sa mga kapatid na hindi nakakaalam. Kanina po gusto nilang makipagkamay sa akin, hindi po pwede. Sabik na sabik po akong makipagkamay sa inyo dahil ilang months po akong hindi dumadalo sa gawain. Ngunit bawal pa po. Sana po naintindihan niyo ang lahat. Amen? At nagpapasalamat po ako sa family po ng songs. Hindi po sila nagsawang mag-pray sa akin. Sa lahat ng churches na member po ng CWWF, sila pong lahat ay nanalangin sa akin. Ganon po ka-powerful ang prayers ng mga anak ng Diyos. Dininig po ng Panginoon ang mga panalangin natin. Hindi po niya tayo binigo dahil nandito po ako nakatayo sa inyong harapan bilang buhay na patotoo. Pinagaling ako ng ating Diyos. Dahil kapag tayo ay tunay na sumusunod sa kalooban ng Panginoon, walang imposible sa ating Diyos. Sa tao, lahat ay imposible, pero sa Panginoon, lahat ay posible. Amen? Amen. Kaya kung magkaroon man po kayo ng mga sakit, lagnat, sipon, o kung ano-ano, manilang po yan sa ating Panginoon. Mas malaki po yung sa akin, pero pinagaling ako ng Diyos. Sana po maging kalakasan sa inyo, sinyer kong ito sa inyo. At purihin po ang Diyos. Yung isa pong doktor, tinanong kami kung alam po namin ang expenses ko. Ang heart surgery at ang kidney transplant. Nabigla po kami nung sinabi niya yung amount. 1 million reals. Equivalent to 11 million pesos. Pero napakabuti po ng Diyos. Kahit 1 real, hindi po kami naglabas sa aming bulsa. Ganun po kadakila ang ating Panginoon. Kaya sa Diyos lamang po tayo manampalataya at magtiwala sa Kanya, ang lahat ay ibibigay ng ating Panginoon sa atin. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikinig nyo at nawa maging encouragement po ito sa lahat. Amen? Amen. Sa Diyos